Welcome back guys to another video. Itong mga motor na sinisira natin. So update ko lang kayo dito sa Euro Marvel FI 130. So ayun, so far medyo marami palang gagawin dito. Actually di naman marami, pero mga kalkalan talaga, kasi nung napalitan na natin siya ng battery, ito yung pinalit nating battery and brand new ito. So hindi ko alam kung anong for now hindi ko alam kung anong problema, pero brand new yung battery, pero nahihirapan siyang mag start and mag push start. Kasi itong motor na to, unfortunately ano lang siya, wala siyang kickstart, puro push button lang siya. So at first inisip ko baka sira yung starter relay niya. Ito yung starter relay, ayan siya, mga posing, ayan. So medyo hirap pa dito is baklasan, ng dami talagang tornilyo. Pag mga mostly sa mga underbones, maraming tornilyuhan niya, kaya pag magbabaklas ka medyo madugo. So eto nga, tinanggal muna natin itong starter relay niya and tinesting. Okay naman siya, buo pa naman. So pag tinetest mo kasi ito, kailangan mo lang ng working battery, tapos itatap mo lang yung isang side sa positive, and then basta medyo, kung hindi kasi papakita, medyo hassle siyang i-explain. So sa YouTube naman makikita pa paano to tinetesting to mga starter relay kung buo pa siya. So nung tinesting okay pa naman siya, and then so ang ginawa ko that time is linisin muna, baka loose contact lang. So after nilinis, ganun pa rin siya, nahihirapan siyang mag start. And nagtry ako ng ibang starter relay. So unfortunately ganun pa rin siya. So next kong tinignan muna is itong starter motor niya, baka kalbo na yung ano niya, or baka ubos na yung carbon brush niya, so or marumi. So ang ginawa natin is binaklas to gamit ang limang tornilyo lang naman to So ito is size 8, tsaka yung sa baba niya, and then yung tatlo size 7 sa na mga socket. So nung binuksan natin, makapal pa naman yung carbon brush niya, and ang ginawa natin is to lubricate. Ginrasahan na siya, and then nilinis, and then binalik. So in-expect ko okay naman siya, dapat maging okay na siya, and unfortunately ganun pa rin. So most likely ang talagang problema is itong battery. Medyo ano kasi ito, dahil brand new naman siya. So ginawa natin is charge muna. So ayan, pag naka-charge kasi okay naman. So battery nga lang yung most likely problema niya, or obviously battery yung problema niya. So for now, charge muna natin siya. Meron tayong sponsor na lamok. Anyway, ito yung ginagamit nating pan-charge ng battery. Ayan. Kinagandaan kasi dito is automatic na siya. So saksak mo lang yung sa outlet, ayan, tsaka dun sa positive at saka negative terminals ng battery, then automatic na ng i-charge. So makikita nyo dito 14.3 yung battery niya currently, and itong 1.3 as far as I know, ito yung pinapasok pa niya dito sa battery, yun pa yung pina-charge niya. So pag nag-0 yan, it means fully charged na yung battery. And makikita naman natin dito
nagbi-blink, so it means nag-charge pa siya. So hindi sponsored tong charger na to, pero ever since kasi ito yung ginagamit nating battery charger, for me goods ito. So ayun, so far hintayin muna natin matapos yung pagcha-charge nito, and then testingin natin ulit. Kapag all goods naman siya, tignan na lang natin kung palit tayo ng battery ulit or same battery na lang, and then ililess na lang natin dun sa amount nitong unit na to kapag binenta natin. So so far yan pa lang ang ginagawa ko today, pero maya maya kasi check pa natin yung ibang possible na problema dito. Ayan. So ayun pala, naglinis tayo ng spark plug para lang din sigurado. So pag gumagawa tayo, lalo na sa mga parts na or sa mga areas na alam nating malalambot, let's say mga ganito, malalambot lang kasi ito compared sa bakal, so kailangan natin gumamit ng torque wrench. Ayan. So sa spark plug kasi ang ginagamit ko, or ang ginagamit ko is between 12 to 14 pag maliliit lang naman ang mga spark plugs. So 12 to 14 yung torque niya para hindi malos thread. So ayun nga pala siya, EFI, hindi siya yung common na carb. So ito EFI, hindi ko masyadong kabisado to kasi ngayon pa lang actually ako nakakuha ng unit na EFI. So far okay naman ang andar niya. Diferensyang nga lang yung pagsa-start lang, kasi nga as you can see wala siyang kickstart, so puro push start lang itong unit na to. So ayun, so far ito lang muna yung update natin sa unit na to. Pag meron pa tayong ibang ginawa, or kapag all goods na to, i-video ulit natin and update ko kayo. So hingi lang sana ako ng suporta sa inyo by following sa TikTok account natin, and sa YouTube naman mag-like and subscribe po sana tayo bilang mga rider, mga kapwa nating rider. Suportahan niyo po sana ako. So may mga questions kayo sa ibang mga units na nakukuha natin, or in particular with this motorcycle model, dyan lang po tayo sa may comment section magtanong, and I'll do my best para po sagutin yung mga tanong nyo. So so far ito lang muna, and God bless sa lahat. Bye bye.